Pangsyam na yugto sa ekspedisyon Antarctica ni Ernest Shackleton. Saklolo sa Elephant Island. Sa nakaraan, bago nagtapos ang pang-18 siglo, 1800, hanggang sa unang bahagi ng pang-19 na siglo, nagkaroon ng matinding kuryosidad ang mga adventurero na mang-alam at maghalughog sa mga lugar na hindi pa napupuntahan ng mga tao sa dalawang magkabilaang dulo ng daigdig. Ang nasa ibabaw o hilaga, norte, na siyang North Pole, at ang dulo sa ibaba ng daigdig, na siyang timog na dulo o South Pole. Naguunahan noon ang mga adventurerong manggalugad o explorers at mga siyentipiko na magsiganap ng pagkakapunta nila sa mga lugar na ito. Hindi lamang pananaliksik at pag-aaral sa mga lugar na ito ang naging malakas na nagudyok at nagpaganyak sa mga ito, kundi ang pagnanais ng karangalang matatamo nila bilang mga kauna-unahang nilalang na nakapagsaganap o nakapaggawa ng pakay na naisagawa nila. Isa sa mga matatapang at masusugid na explorer, si Ernest Shackleton. Nagplano ngayon siya na magsagawa ng ekspedisyon na pagtawid sa kontinente ng Antarctica at pinangalanan niya ito ng Ekspedisyon ng Imperyo na Pagtawid sa Antarctica. 2 partido na biyahe ang naisagawa. Isa, iyong pupunta sa isang dulo ng Antarctica para maghatid sa mga explorer na tatawid sa kontinente papunta sa kabilang ibayo nito. Ito iyong partido ng bapor na Endurance. Isa ring bapor ang pupunta sa kabilang ibayo ng kontinente sa puntong tutunguhan ng mga tatawid. Ito iyong partido Aurora na siyang maghahatid ng mga taong magtatayo ng mga kampo at maglalagay doon ng mga probisyon na magsisilbi para sa mga tatawid na partido ng Endurance. Magtatagpo itong 2 partido sa dagat na Ross sa Antarctica. Lumuwas ang Endurance galing Inglaterra at ang Aurora naman ay lumuwas galing sa New Zealand. 6 na linggo na nagdusa ang Endurance na nangisagupa ng kanyang paglalakbay ng libo-libong milya sa siksik at naglalakihang mga tumigas na yelo sa karagatan. 100 milya na lamang, 1 araw na lamang sana, bago makarating ang partidong Endurance sa naitagda nilang destinasyon noong biglang bumaba ang temperatura ng labis-labis. Kagyat na ang mga nakakalat noong yelo sa ibabaw ng tubig ay naghilaang nagdikit-dikit sa palibot ng Endurance. Dito naipit ang bapor, para na itong butil na naidikit sa pulot. Hinatak ng yelo na kinaipitan ng Endurance ito patungo sa gitna ng malawak na karagatan. Sinikap ng mga taong paalpasin ang bapor, pero naging walang kabuluhan lahat ng hirap na isinagawa nila. Dumaan ang panahon at nagpatuloy na nakulong ang bapor sa yelo. Sa pilitan silang umalis sa bapor at nagkampo sila sa ibabaw ng yelong naging patag na hanggang sa winasak na ng yelo ang katawan ng Endurance bago ito tuluyan ng lumubog pailalim sa tubig sa ilalim ng yelo. Sinubukan nila ang naglakbay na pumunta sa pinakamalapit nilang nakitang lupa na isla na ang dinaanan nila ay ang yelong namuo sa ibabaw ng tubig dagat. Subalit masyadong mabagal ang kanilang pag-abanse at nagpasya silang maghintay sa pagbuka ng yelo. Tanging ang 3 bangka na lamang na nailigtas nila mula sa Endurance ang kinakapitan ng pag-asa nilang makaalpas doon. Noong dumating ang pagkakataon sa yelo, kaagad silang sumakay sa bangka at naglayag silang sumabak sa hindi nila malamang pagbabago-bago ng panahon sa karagatan. Nagkampo sila sa yelo sa gabi at naglayag na naman sila sa araw hanggang sa may nakikita pa rin silang kaunting liwanag sa direksyon na tinutunguhan nila. 1 linggong matinding paghihirap at pagdurusa ang nilasap nila hanggang sa nakarating sila sa isla ng Elepante o Elephant Island. Subalit hindi nagtapos doon ang problema. Dahil ang islang ito ay nasa liblib na lupalop sa karagatan. Sila pa lamang ang mga naunang taong nakarating doon. Hindi ito nararating ng mga bapor ng balinero o mga nangingisda na maaring nilang pakakuhanan ng saklolo. Kaya nagpasya si Ernest na lumuwas siyang maglakbay muli para manguha ng saklolo sa isla ng South Georgia. Nagsama siya ng 5
at gamit nila ang isang bangka na lumarga na nakipagsapalaran muli sa karagatan. Naiwan ang iba para maghintay, subalit kung mayroon mang maligaw na saklolo at maunang makarating ito bago sa kanilang pagbabalik, kailangan ay samantalahin nila ang pagkakataon na masaklolohan. Sa kanilang pagluwas, ang panahong iyon ay siyang katindi ng bagsik ng panahon at tubig sa karagatan ng Antarctica. Dagsa ang pabigla-biglang bagyo ng niebe, malakas na hangin, at kung ano pang panganib na dala ng pagbabago ng panahon. Matagal, masalimuot at lubos na mapanganib ang kanilang paglakbay. Pagkasimula pa lamang ng kanilang biyahe, nag-umpisa na rin ang mga hirap nilang hinarap. Hirap, pagod at uhaw ang dinanas nila sa loob ng 16 na araw hanggang sa nakarating sila sa islang pakay nila. Sa kasamaang palad, doon sila napadpad sa kabilang dako ng punteriya nilang lugar at kinailangan nilang maglayag muli papunta doon sa estasyon ng balinero sa Stromness dahil naroon ang pakakahukuhanan nila ng tulong. Subalit sa mga sandaling iyon, sira-sira na ang James Caird na bangka nila at nagdesisyon si Ernest na lakbayin nila ang isla sa looban o interior nito. Hapong-hapon na ang iba sa kanila at hindi na makakayanan pang maglakad. Pinaiwanan niya ang tatlo na maghintay habang siya at 2 nilang kasama ay maglakad sa looban ng isla papunta sa kabilang gilid ng isla. Nakarating naman ang tatlo sa Husvik na estasyon ng balinero sa Stromness at nabalikan ang 3 naiwan. Hindi na nag-antala pa si Ernest pagdating niya sa Stromness. Kaagad itong nang-ayos ng pagsaklolo sa mga taong naiwan sa Elephant Island. Dagsa ang mga salimuot na hinarap ni Ernest sa kanyang pag-ayos ng pananaklolo. Dahil kasalukuyan pa rin ang digmaan sa kanlurang bahagi ng mundo o sa Europa, nahirapan siyang nakakuha ng angkop na bapor. Sa 3 beses na nakakuha siya ng bapor at nagtangkang sumaklolo, pawang hindi ito nagtagumpay. Sa bandang huli, nakahiram siya mula sa gobyerno ng Chile ng barkong pangtrabaho na panghila sa mga sasakyan sa dagat. Bagaman, salat ito sa anumang karangyaan ng pampasaherong barko, ito'y nakapasok sa dagat sa palibot ng Elephant Island. Samantala, bago niyan, ano ang naging buhay ng mga naiwan sa Isla Pente, ating alamin. Sa mga buwan na nakaraan noong lumuwas na ang James Caird, na lulan sina Shackleton at ang 5 niyang mga kasama para manguha ng saklolo para sa kanilang lahat na nasa isla ng Elepante, naramdaman ng mga naiwan sa isla na iyong ginawa nilang kampo doon ay mas masahol ang pagkakalantad nito sa mga elemento ng karagatan at panahon kaysa iyong kampo nila noon sa patag na yelo sa Weddell Sea. Walang tigil ang bagyo ng niebe, umulan ng yelo, at walang hinto ang bugso ng ihip ng malalakas na hangin. Minsan ay nagiging ipo-ipo pa ito. Nakulong sila sa makitid na karugtong ng pampang sa may bukana ng dagat. Nagsukat noon ang kanilang kinalalagyan ng 50 yarda sa pinakamahaba niyang punto at 40 yarda naman ang kalapad ng pinakamalapad na bahagi nito. Napaikutan ng nagyelo ng dagat ang harapan at hindi nila kayang maakyat ang bangin na yelo sa likuran nila. Patuloy ang pagsama ng panahon at karamihan na sa kanila ay hindi na nakakaramdam ang ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Bago noong pag-alis ni na Ernest, sinubukan nilang gumawa ng kuweba sa may malapit sa bundok na yelo o glacier, subalit naging walang saysay ito. Hindi tumigil ang pag-agos ng niebe mula sa bundok na pumunta sa nahukay na nilang espasyo. Nagtunaw pati ang yelo sa loob dahil sa init na galing sa mga katawan ng mga tao sa loob. Lumipat sila mula doon sa kinaroroonan nila. Nilayuan nila ang parteng nararating ng pag-apaw ng tubig. May 2 magkatabing malalaking bato noon at ito ang ginawa nilang pinakapader na suporta ng kanilang itinayong kubo. Nanguha sila ng mga limpyang bato sa ibabaw ng nagyelo ng playa at ito ang ginawa nilang karagdagang pader.
binaliktad nila iyong dalawang bangka, ang Dudley Docker at Stancomb Wills, at ang mga ito ang pinagtabi nila at ginawang atip ng kanilang pinakabahay. Naitayo nila ito sa taas na 5 talampakan. Ang mga kanbas ng tolda nila ang ipinaikot nilang pinakadingding. Ikinabit nila ang nasa taas na pinagdugtungan ng tahi ng tolda sa gilid ng nabaliktad na bangka. Ginawa nilang pampabigat ang mga sagwan sa may ibabang tupi ng kanbas na bumagsak sa lapag at saka nila tinabunan ang mga ito ng graba at maliliit na bato para mapabigatan at nang hindi gagalaw-galaw. Itinakip nilang pinagdugtong ang 2 kanbas at inilatag sa ibabaw ng 2 nabaliktad na bangka at inilagay nila ang mga tikin sa gilid kasama ng ilang makikitid na kahoy na sinuportahan nila ng mga bato. Bumagyo noong kinagabihan at pumasok ang nyebe sa mga butas at mga giit-giit na siwang. Pinasakan nila ang mga ito noong dumating ang umaga at nagkalma ang panahon. Ginawan din nila ang kanilang bahay ng pinakalapag na graba na may kalalim na 1 talampakan. Nagkasya na ito para makayanan niyang magsilbing pagdaluyan at paglalabasan ng tubig na aagos na galing sa mataas na lugar sa labas nito. Subalit noong malapit nang magtapos ang taglamig o winter, noong nagtipon ang nyebe palibot ng kanilang kubo at tumaas ng 1 talampakan, napasakan ang paglalabasan ng tubig na nanggaling sa nagtunaw na lamig at yelo at tumagos sa pagitan ng mga bato na ginawa nilang lapag. Kinailangan nilang naghukay ng butas doon sa ginawa nilang lapag at nang alis sila ng bahagi ng kanilang dingding. Pagkatapos ay naghukay sila ng pinakakanal na umabot hanggang sa tubig sa playa. Para makasigurado sila, lagi-lagi na nilang hinuhukay ang niebe na nagkolekta sa palibot ng kanilang bahay pagkatapos ng bawat bagyong dumarating. Mayroon noong malaking glacier sa ibayo ng dagat sa bandang likuran nila na minsan ay kamuntik ng pumukaw sa kanilang kampo. Humiwalay na gumuho noon ang mga nakausling malalaking yelo sa tagiliran nito at bumagsak sila sa tubig. Sa lakas ng pagbagsak nito, nagulo ang tubig dagat sa bandang pinagbagsakan nito. Ito ang naging sanhi ng pagsambulat ng tubig na naging malaking alon. Nasa labas ng kubo nila noon si Marston na naghuhukay sa nanigas na sil. Ito noon ang nakatakdan nilang katayen para lutuin nilang pananghalian nila. Bigla siyang nakarinig ng malakas na ugong na parang galing sa artilerya. Tumayo ito sa pagkakagulat niya at noong lumingon siya sa pinanggalingan ng dagundong, natanaw niya ang mga pagkakalaking mga alon na may sukat na mga 30 talampakan ang taas at gumugulong ang mga ito na lumalapit sa kanila. Kaagad siyang sumigaw sa mga kasama niya na nasa loob ng bahay at kagyat ding naglabasan ang mga ito. Mabuti na lamang at mayroon noon iyong mga nakakalat na malalaking yelo sa tubig na nanghadlang sa bukana ng dagat at pinahina nila ang mga nagraragasang alon na lumapit. Noong nakarating ang mga ito sa takdang, umapaw ang alon at pumasok ang tubig sa kanilang kubo. Subalit dahil humina na noon ang alon, hindi nahila ng tubig ang kanilang mga kagamitan, bagaman nabasa ng buong lapag ng kanilang bahay. 11 sa kanila ang naglatag ng tulugan niya sa lapag. Tinawag nila ang kanilang kampo ng The Snuggery. Maisalin ito na ang lugar na paggiginhawaan. 10 naman ang natulog sa ginawa nilang pangalawang palapag. Ito'y gawa sa tabla ng bangka na pinaghabian nila ng tali na ibinuhol nila sa gitnang tikin ng 2 bangka. Isa sa kanila si Marston ay natulog sa duyan na tali sa pagitan ng lapag at atip. Subalit ang kanyang pwesto noon ay nasa taas ng pinakapinto kung kaya lagi-lagi siya noong nababangga kung madadaanan na papasok o lalabas sa pintuan. Ang kanilang lutuan ay nasa malapit sa sulok ng dulo ng bangka. Gumawa sila ng paglalabasan ng usok na pinatibay nila ng pinggan na lata. Araw-araw na may nakatoka sa kanila na siya ang magsiga ng apoy na gagamitin nila sa pagluluto.
Gumamit sila ng balat ng penguin na nahiwa-hiwa ng maninipis. Nagsukat ang mga hiwa ng mga 3 pulgada ang lapad. Inilalagay nila ito sa ibabaw ng kanilang kalan. Pag sumindi na ang apoy, tutulo na rin ang taba sa ibaba nito na abo at ito ang liliyab at mangtutunaw at magpapatulo sa langis taba o mantika mula sa balat na nalilitsyon at naiihaw. Bagaman nasa lupalop sila na malayo sa kabihasnan, sinikap nilang naglinis at ng ayos sa kanilang tirahan hanggat maaari. Subalit sa ganoong estado nila, natuto silang nagsanay sa kawalan ng karaniwang kaginhawaan. Natuto silang nagparaya sa mga bagay na kung nasa iba silang sitwasyon ay kanilang hindi papayagan. Kutsilyo ang kanilang gamit na tinidor sa pagkain nila. Gumawa sila ng kutsara nila mula sa takip ng kahon. Pinagtiyagaan nila ang ilang buwan na hindi paliligo dahil inireserba nila ang kanilang tubig na para lamang sa kanilang inumin. Unti-unting naubos ang kanilang mga probisyon at hindi nila malaman kung kailan darating ang saklolo sa kanila. Sinikap nilang naghanap ng mga maaring nilang magawang pagkain mula sa dagat at namaril sila sa mga naliligaw at napapadpad na mga hayop sa paligid nila. Karaniwan na araw-araw silang nagluto ng 22 penguin steak o naihaw na lamang karne ng penguin. Kapag gumagawa sila ng mantika na galing sa taba ng penguin, mayroon ding naisasama na ulam na malutong na napatsitsaron na taba. Dagdag ding ginhawa sa kanila yung galing ni Hubert Hudson na manghuli ng penguin. Dahil palagi noon na karne ng penguin ang kanilang kinakain, pinanabikan nila ang makakain ng tinapay o kahit anong naluto sa harina at malinit nilang piniprito ang kanilang biskwit. Pagkatapos silang mananghali, nagpiprito sila ng nahiwang laman o paa ng penguin o kaya inihaw nila ang mga ito. Noong lumaon, naging pagkain ang palaging tema ng kanilang usapan at ginagawang aliwan na pinagkukwentuhan. Paminsan-minsan, pinapakuluan nila ang karne na ulamin nila pagkatapos pasundan nila ito ng uminom ng kanilang rasyon na inumin. Mga 10 hanggang 100 hiwa ng balat ng penguin ang nagagamit nila para sa apoy na paglulutuan nila. Mayroong unang bintana ang isang bahagi ng kanbas na dingding ng bahay kubo nila. Salamin na takip ng kahon ng chronometer ang ginamit nilang takip nito. Dito nanggagaling ang liwanag na nagbibigay liwanag sa loob ng kanilang kubo kapag araw. Sa gabi, gumagamit sila ng ginawa nilang parang lamparan na lata ng sardinas na may pabelong kapirasong tela. Kaya lamang noon, maitim ang usok ng mantika ng penguin at dumidikit ito sa kanilang mga mukha at kamay. Sa mga tiyempong sumasama ang panahon at hindi sila makalabas, marami silang tiyempo na nagsulat sa kanilang mga diary. Kung minsan nanunulsi sila ng kanilang mga damit, ang kanilang pagsusulat noon ng kanilang diary ay kasama sa kontrata nila bago sila lumuwas para sa ekspedisyon. Nailahad sa kontrata na bawat isang miyembro ng ekspedisyon ay susulat araw-araw tungkol sa kanilang kanya-kanyang karanasan at ibibigay nila ito sa komite pagbalik nila. Malimit sila noong nagkakantahan at nagkukwentuhan ng kanilang mga karanasan. O kaya, nagbabasa sila ng mga libro na nagawa nilang nailigtas mula sa Endurance bago ito lumubog. May naiwan noon na 7 Encyclopedia Britannica at mayroon din sa kanila ang nagdala ng sarili nilang gamit na libro. Naisama noon sa kanilang librarya na itinuring ang mga naisulat na mga karanasan ng mga naunang mananaliksik at manlalakbay na explorer sa Antarctica at Arctico. Maigi na lamang at matibay noon ang pagkakaimprenta ng mga librong ito at kadalasan ay napapadalawang beses nilang binabasa ang mga ito. Noong unti-unti nang maubos ang kanilang baon na tabako, inialok ni James Worthy na siyentipiko ang kanyang baon, na ipapalit niya ito sa mahahanap nilang specimen na magagamit niya sa siyensa.
Ang specimen ay isang sample ng isang bagay. Bahagi ito ng isang bagay na pakakatikiman o pakakasubukan ng katangian ng kabuuan ng bagay na inaaral. Sa pagitan ng mga araw na mabagsik ang panahon, may mga araw din na gumaganda ang panahon. Pero noong buwan ng Mayo, nagbagyo ng malakas at sobrang mabilis ang hangin na galing sa timog at timog-kanluran at umiihip ito sa bilis na 69 hanggang 70 milya sa isang oras. O sa kilometro, ito ay mahigit 76, 96.5 hanggang 145 kilometro kada oras. Humangin ng parang tabla na yelo na parang salamin na nabasag. Subalit sa ganoong paghangin niya noon, itinulak naman nito ang mga namuo na malalaking yelo sa dagat at tinangay nito ang mga ito palayo sa isla. Ang hangin na galing sa hilagang silangan ang nagpalapit ng yelo at ng puno sa dagat ng yelo. Natatakluban noon ang isla sa hamog at wari nila'y wala talaga silang pag-asa na may bapor na mapadpad na mapalapit umaligaw man lamang na maglayag sa lugar na iyon kapag nagkakaganoon. Sa mga ganoong sandali ng pagsama ng panahon na nakalantad sila sa lupit ng hangin at dagat, totoo na lubos nilang nararamdaman ang pagkadesperasyon ng kanilang estado. Subalit matigas si Frank Wilde na hindi nang pahintulot ng sinuman sa mga kasama niya na sumuko sa panghina ng kalooban. May mga iba noon sa grupo na nagpumilit na maglungkot at pinagtrabaho sila ni Frank Wilde para may mapagtuunan sila ng isip liban sa paglungkot. Araw-araw, nagbibigay si Frank ng mahigpit na rehime ng mga tungkuling gagawin para okupado sila lagi. Ginigising niya sila araw-araw ng 9:30 and punto para sa kanilang araw-araw na tungkulin at pamamaril o paghahanap ng pagkain. Pagsapit ng gabi, pagkatapos nilang maghapunan, abala pa rin sila na nagsusulat sa diary nila, nagbabasa ng malakas at nagkakantahan na sinasabayan ni Hasi sa kanyang banjo. Pinahalagahan naman ng kanyang mga kasama ang tila di mabaling tatag ng kanyang pag-asa na mayroon at mayroong darating na grasya. Ginawa nila ito ng tula. Ang ngalan ko'y Frank Wilde, kubo ko'y nasa islang elepante, dingding ay wala ni isang laryo, at ang atip wala ni isang tisa. Gayon paman inaamin ko, sa dami ng mga minilya-milya, siyang pinakamalaspalasyong tirahan, matatagpuan mo sa islang elepante. Siya pinakamalaspalasyong tirahan, matatagpuan mo sa islang elepante. Sa Ingles, my name is Frank Wilde O. My hut's on Elephant Island, the walls without a single break, and the roofs without a tile. Nevertheless, I must confess, by many and many a mile, it's the most palatial dwelling place you'll find on Elephant Isle. It's the most palatial dwelling place you'll find on Elephant Isle. Noong buwan ng Mayo, naging tahimik at kalmado ang dagat. Pinaligiran ng yelo ang isla. Subalit noong nagsimula na ang Hunyo, dumating ang bagyo na galing sa timog kanluran na nagdala ng pagkalamig-lamig na nyebe. Nagbuga ng malakas ang hangin, nanganing-nganing itinalapon nito ang kanilang bahay. Mayroon na naman ding dumating na ganyan noong ika-25 ng Hunyo at muntik-muntikan nang naanod ang kanilang tinitirhan. Gumanda ang panahon noong buwan ng Hulyo at Agosto at nabuhayan ng loob ang grupo. Hindi rin nagkulang si Frank Wilde sa kanyang pagmaneha sa kanilang kampo at sa kanyang pagpapatibay ng kalooban nila. Nagsagawa sila ng iba-ibang libangan at katatawanan kapag dumating ang mga sandaling nawawalan na ng gana ang iba sa kanila. Kada araw ng linggo, nagsasaganap sila ng konsyerto at nagkakantahan sila. Pinagtiyagaan nila ang violin o minsan banjo ang tinatawag nila dito ni Leonard Hussey na noon ay nag-iisa na ang kwerdas niyan. Pinagkakatuan nila itong pinagkakalabit-kabit at kinamit sa kantahan. Bawat isa sa kanila ay naglikha ng awitin ukol sa isa sa mga kasama nila
At iyon ang ikakanta nila kapag dumating ang toka nilang kumanta. Kapag mayroon noong maringgan ng ungol tungkol sa mga angal nila na ikakanta ng mga kasama nila, lalo lamang palalalain ng kompositor ang kanyang ikakantang panukso sa susunod na konsyerto. Nakakanta siya. Binigyan nila ng pagkakataong makapagpahinga si Charles Green na tagaluto. Si Charles ang halos wala ng pahinga sa kanyang paghahanda at pagluluto ng kanilang pagkain. Nagsalit-salitan silang nagtorno sa pagluluto. 1 linggo ang torno ng bawat isa. Noong naubos na nila lahat ng baon nilang alak na iniinom nila ng unti-unti kada Sabado ng gabi, nagpakulo sila ng tubig at luya. Iyon ang kanilang pinagkatuwaang ininom. Kada umaga na magtupi at magligpit ng kanyang pinaghigaan si Frank, lagi-lagi itong masiglang manghimok sa kanila. Hala, ika niya, ihanda ninyo ang mga gamit ninyo mga kasama at baka darating si boss ngayon. Lumipas ang mahigit 4 na buwan. Kumaunti na ang kanilang pagkain. May mga sakit na sila at nanganganib na ang mga katawan sa epekto ng sobrang lamig. Araw-araw na mayroong naatasang magbantay at magmanman sa dagat para tumanaw ng anumang bapor na dadaan. Noong ika-23 ng Agosto, paubos na ang natitira nilang baon. Puno pa rin ng tumigas na yelo ang dagat. Wala na rin pating dumarating na penguin. Mayroon na sa kanila ang sobra ng payat. Ipinagpunyag yun ni Frank Wilde na palakasin ang loob ng mga ito. Mga kasama, kaunting tiyaga ng 1 pang linggo. Ang barkong tutulong ay hindi makalayag sa nagyelong ibabaw ng dagat. Si Thomas Ordelis ay lagi na noong umaangal na nagreklamo at nagsawalat ng takot na sinisikap nilang lahat na palabasin. Sabi niya, lagi na lang sinasabi na ang bapor ay darating sa linggong darating. Pero siyempre, sinasabi lang niya yan para pampalakas loob. Bago pa kumaunti ang kanilang probisyon, nagbabala na noon si Ordelis na kinailangan nilang magdagdag ng reserba. Subalit, tumanggi si Frank Wilde dahil ang kanyang rason ay makakapanira iyon ng kalooban ng mga tao dahil magpapahiwatig ito sa kanila na makukulong sila doon na lubusan ng walang katiyakan ang pagdating ng saklolo. Dumagsa ang pagreklamo ni Ordelis. Sa nakita ni Frank na pagbagsak ng kasiglahan ng kanyang mga kasama, napilitan siyang gumawa ng marahas para pigilan ang lalong pagsama ng kanilang kalooban. Binabalaan niyang barilin ito kung hindi siya tumigil sa karereklamo. Subalit, kahit ano pang pagbabanta ang gagawin niya, hindi na rin niya maipagkunwari na ang kakaunting pagkain nila ay kulang na para pangpawi ng gutom. Napipilitan na silang maghalughog sa mga naitapon na nilang mga napagkainan. Nagsimula nang nagplano si Frank Wilde sa hindi na maiiwasang pag-alis nila sa isla para maglayag silang papunta ng isla ng Panlilinlang o Deception Island. Itinakda niya ang 5 ng Oktubre na siyang petsa na isasagawa nila ito at baka may dumating na barko ng balinero. Dumating ang araw ng di masukat na kagalakan sa isla ng Elepante. Tanghaling tapat ng 30 ng Agosto, 1916, 1916, 1:10 ng hapon. 128 araw na paghihintay ng mga naiwanan na 22 tao sa Elephant Island. 137 araw na nila ito na nakatira sa isla mula noong sumanlad sila doon na galing sa kanilang pagkakakulong sa patag ng yelo na kung saan ay doon din lumubog ang Endurance. May mga ilan noon sa kanila na nasa tabi ng dagat na tumatanaw sa gitna ng dagat na naghihintay. Araw-araw na sila noon na nagtatanaw. Sa loob ng kanilang bahay, maayos at nakahanda ang bawat isa sa kanilang gamit. Habang naghihintay sila, lagi-lagi pa rin silang naghahanda. At kagaya ng mga naunang mga araw, pagkagising nila sa umaga, inaayos nila ang kanilang pinaghigaan at binabalot na nila lagi ang kanilang kagamitan at baka sakali, sa araw na iyon ay darating ang inaasahan nilang saklolo. Sa nagninipis na hamog na aninag ni Marston na kasama si Frank Hurley,
ang barko na pumapalapit. "Barko! Barko!" sumigaw siya. Noong una, akala ng mga kasama nila na nagtatawag ito para sa pananghalian. Tumakbong palabas sa kubo ang mga nakarinig sa sigaw nila. "Wild! May barko, oh! Hindi ba natin kailangang magsindi ng pansignal?" Sigaw nila. Sinikap ng iba ang sumigaw din, pero sa naghalong sobrang gulat at tuwa nila, walang lumabas na boses sa kanila. Sabay-sabay silang naglabasan sa kanilang kubo at sa pagdagsa nilang lumusot sa pintuan nila, bumagsak ang dingding na kanbas. Tumakbo si Maclean na pumuntang ng tali sa kanyang inalis na damit sa tukod na pangbandera. Binutasan ni Wilde iyong huling lata ng kerosene na gamit nilang pangsiga ng ilaw at apoy na gamit sa pagluluto, ng sunggab ng damit na kanyang nakayang naabot at binasa niya ito sa kerosene, pagkatapos ay sinindahan niya ito sa kalan. Nagtayuan silang nananabik at ninenerbyos na nagagalak na tumanaw sa dagat. Malakas ang kanilang mga kaba habang naghintay sila ng palatandaan na nakita sila ng barko. Nagsisisigaw sila bagaman hindi malaman kung sa kalayo ng pagitan nila sa bapor ay naririnig ang kanilang mataginting na sigaw. Bigla, huminto ang bapor at nasilayan nilang may naibabang bangka. Nakilala nila si Ernest na bumaba sa bapor. Sabay-sabay silang sumigaw sa kanilang tuwa. Isa-isa silang nagsabi, "Salamat sa poong Diyos at ligtas si Boss." Lumapit ang bangka sa takdang at sumigaw si Shackleton na nasa harap ng bangka kay Wilde. "Nasa maiging kalagayan ba kayong lahat?" "Ligtas lahat, boss, mainam kaming lahat," sumagot si Wilde. At nakita nilang lumiwanag ang sumaya ang mukha ni Ernest na nagsabi, "Salamat sa Diyos." Isa sa kanila, si Blackie o Perce Blackbarrow, ang hindi makalakad noon. Kinain ng lamig ang kanyang paa at kinailangang putulin ng 2 surhano ang mga daliri ng kanyang paa. Binuhat siya ni Maclean at ng iba nilang mga kasama at itinaas siya at itinukod sa likod niya ang tulugang supot para makita niya ang mga nangyayari at nang sa gayon ay makasama siya sa pakikipagsayahan. Hinagis ni Shackleton ng pakete ng sigarilyo at tabako ang kumpol ng mga kasama niya sa takdang. Nagunahan ang mga mahilig sa sigarilyo at tabako na nang sunggab sa mga naihagis. Ito na ang kanilang labis-labis na pinananabikan. 2 buwan na noon na naubusan sila ng sigarilyo at tabako at para makalma ang kanilang paghahanap, pinagtiyagaan nila ang nagnguya ng mga damo sa dagat. Nauulam noon ang damo at kahalintulad ito ng gulamang dagat. Iyong iba naman noon ay nagnguya ng karne ng seal at damong tinatawag na senegras o Carex vesicaria. Hinimok ni Wilde si Shackleton na puntahan niyang bisitahin ang kanilang bahay para malaman naman niya kung paano sila nabuhay doon. Tumanggi si Shackleton at sinabi niyang tiwala siya na naisagawa nila ang pinakamabuti nilang makaya. At sinabi rin niya na kailangang hindi na sila mag-antala pa dahil malamang na kagyat ay magbabago ulit ang panahon. Kung mayroong nabigyang diing aral na nalaman niya sa 3 beses na pagkabigo ng pagtangka niyang sumaklolo sa kanila, ay ang bigla-bigla ang pagbabago ng panahon sa lugar na iyon. Pinamadali niya silang sumakay bago mabarbarahan ang kanilang pagdadaanan sa yelo. Hindi nagtagal ay nagtatakbuhan na silang sumakay sa bangka at nag-akyatan sa bapor. Pinagtawanan sila ng mga marinero na taga-Chile na tuwang-tuwa rin sa kanila. Noong mag-alas 2:30, naglalayag na sila sa dakilang karagatan. Naswertehan ng Yelcho ang panahon sa pagkakataong ito na ito'y sumaklolo. 2 araw bago noon, hindi na sana niya narating ang isla, at kung nag-antala sila ng kahit ilang oras lamang noon, nasarhan sana muli ang kanilang mapagdaanang bukana ng dagat na biglang bumara muli sa makakapal at naglalakihang yelo. Dito natin puputulin ang yugto ng podcast na ito. Sa susunod na 10 bahagi ng ating salaysay, ay tutunghayan natin ang kanilang pagbalik sa kabihasnan. Atin ding alamin ang sitwasyon ng kanilang katuwang na partido sa ekspedisyon, ang Partido Ross, na lula noon sa barko na Aurora.
Sila ang naatasang nagdala ng mga sustento at probisyon sa kabilang dulo ng Antarctica.